Grace, paano naman pinaghahandaan ng LGU ang traffic situation dyan sa Baguio City sa darating na long holiday? Yes, Aga. May inilatag ng traffic scheme ang Baguio City Police Office sa inaasahang pagdagsa ng mabibisita sa City of Pines sa long weekend. Hindi pa ramdam ngayon ang pagdagsa ng mga turista sa City of Pines ayon sa pamunuan ng Baguio City Police Office. Mararamdaman ang pagdagsa ng mga turista sa araw ng Biyernes kaya't aasahan na ang mahaba-habang traffic ang sasalubong sa mga turista sa long weekend. Ayon kay Andrew Pinero, ang spokesperson ng Hotel and Restaurant Association of Baguio, inaasahang libu-libong turista ang aakyat ng summer capital ng bansa sa darating na long weekend. We're bracing ourselves for the very long weekend, yung 29 onwards. No? I think that's 5 days na napakahabang bakasyon. We're bracing ourselves for that. Napakaraming inaasahan natin no, na turistang darating dyan. So, masaya no? yung mga accommodation establishments natin. Not just the hotels, but even yung mga homestay natin, yung mga transient housing. Nagbabala naman ang pamunuan ng HRAB na mag-iingat sa pakikipag-transact online sa pag-book ng kanilang accommodations dahil sa dami ng mga scammer online. Taon-taon aabot sa 3.5 milyon na turista ang tinatayang bumibisita sa lungsod ayon sa Baguio Tourism Office. Subalit nasa 1.5 milyon lamang ang opisyal na kanilang naitatala. Karamihan dito ay mga repeat visitors na bumabalik sa syudad upang muling makita ang magagandang tanawin sa lungsod maliban pa dito ang malamig na klima lalo na ngayong Burr months. Hindi nawawala sa bucket list ng mga turista ang pamamasyal sa City of Pines dahil sa magagandang tanawin at malamig na temperatura na ito ang sinasamantala ng mga accommodation scammers dahil sa inaasang pagdagsa ng mga magbabakasyon sa summer capital ng bansa. Ayon sa Hotel and Restaurant Association of Baguio, nasa 90% na ang occupancy rate ng mga hotel accommodations sa lungsod at inaasahang fully booked na sa Huwebes hanggang Sabado. Ngunit bago magbayad ng reservation fee o down payment sa tutuluyan, ay maiging tiyaking lihiti mo ang transient o ins na tutuluyan. Warning lang, no? They have to make sure that the people they're dealing with are legitimate. Kasi nakakaiyak yung nagbayad ka tapos pagdating mo wala kang matulugan, di ba? So they could have a list of all this with the Baguio Tourism Council. Sa City Tourism Office, they have a list of all the accredited and known registered transient houses. Samantala, ilan sa mga dapat tandaan sa pamamasyal sa Baguio ay ang disiplina sa basura. Huwag iiwan o itatapon ito kung saan-saan, bawal rin ang paninigarilyo sa public places. Mahalaga rin na sumunod sa mga parking ordinances. Pagtitipid ng konsumo sa tubig at kuryente habang nasa mga accommodation establishments. Hinihikayat din ang mga magbabakasyon na kung may sariling sasakyan ay iwan na lang sa accommodation establishment at tangkilikin ang public transportation ng lungsod. Bukod sa magandang ehersisyo ang paglalakad, mas ma-enjoy din ng mga turista ang kanilang pamamasyal at ma-explore ang maliliit na restaurants na nag-o-offer ng abot kaya at masasarap na putahe. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores.